Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Emmanuel O. Alejandre. Ito po ang aking daily devotion para sa ngayong January 8. And for today, we are going to talk about kung totoo nga bang may walang hanggang parusa or the annihilationism. Makikita po natin ito at malalaman sa Matthew chapter 25 verses 41 and 46. Sa Matthew chapter 25 verse 41, ito ang nagsasabi ng, "Then he will say to those on his left, 'Depart from me, you who are cursed, into the eternal life prepared for the devil and his angels.'" Sa Tagalog, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon." At sa Matthew chapter 25 verse 46, "Then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life." Sa Tagalog, itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. So ito po yung punishment and reward ni God base po sa life or choice of living ng ating mga kapwa-tao. Dito po may hinuha natin na hell is a place of torment. Puro paghihirap sa hell. And it is an eternal separation from God. Once na napunta ka sa hell, tunay nga talagang nalayo ka na sa Panginoon. Wala nang reverse card, no? Therefore, hell is unlikely to be annihilated. Dahil ito po yung hantungan ng mga taong hindi nagkaroon ng panibagong buhay. Hindi nag-repent. Hindi nagkaroon ng improvement. Kumbaga, sila, to the very end, ay mga taong disobedient, unfaithful, and ungrateful sa ating Panginoon. So seek the truth about hell. Avoid it at all costs. And see the unbelievers as emergency patients. This means that we should do our best to help them, for them to be saved, for them to have a chance of salvation. So we should snatch people from the fire. Ligtas po natin ang ating mga kapwa-tao. Yun lamang po ang aking daily devotion. Maraming salamat sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat, and that is all give glory to God.